Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ang pangkaraniwan ninyong dinarasal kapag meron kayong problema? Hulaan ko, ang mawala agad ito. Ang makapasok agad kayo sa trabaho, ang makabawi agad kayo sa nalugi sa inyo, ang gumaling agad kayo o ang mahal ninyo, ang maging maayos agad. Ang takbo ng buhay ninyo, ang samahan sa pamilya ninyo. Sa madaling salita, ang magkaroon agad ito ng solusyon. At normal po yun. Kahit ako, hindi naman ang dinadasal ko kapag may problema ako. Dahangan nga lamang po. Huwag po nating kakalimutan na ang hindi agad pagka-solve ng ating mga problema ay hindi indikasyon na hindi tayo pinakikinggan, dinadamayan ng ating Panginoon. Sapagkat kung minsan o baka kadalasan pa nga, ang sagot ng Panginoon sa ating mga dasal kapag tayo may mga problema ay hindi yung agad na mawala ito, kundi yung agad na samahan niya tayo sa pagdala at pagharap sa mga ito. Yan po ang makikita natin sa ating narinig na ebanghelyo ng bayuhin ng malalakas na hangin at malalaking alon ng mga disipulo. Samantalang sila ay sakay ng bangka sa gitna ng karagatan. Siyempre, as a result, sila ay takot na takot. Pero pansinin po ninyo kung papaano sila iniligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa paraang pinahina muna niya yung hangin, pinakalman muna niya yung alon, hindi rin sa paraang pinapunta muna niya sila sa kanilang patutunguhan. No. Ang unang ginawa ng Panginoon para iligtas sila, sinamahan mo niya sila. Sa kanya sinabing, "Huwag kayong matakot," kasabay ng pagpapakilala niyang, "Ako ito." And oftentimes, that's how Jesus responds to our prayers whenever we have problems. He does not immediately remove the storm. Instead, He comes to be with us in the storm. Hindi niya agad inaalis ang problema, pero agad niyang pinaparamdam sa atin. Nandito ako, huwag kang matakot, ang kanyang presensya. Sapagkat yun naman talaga ang mas makapagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Hindi yung kaagad-agad ay aalisin niya ang ating mga problema, sapagkat ang pwedeng maging epekto nito'y madali tayong makalilimot sa Kanya. Pero kung medyo magtatagal ang problema, pero mararamdaman natin ang Kanyang presensya, lalo pat ito'y mararamdaman natin sa tuwing tayo ay mas magdarasal sa Kanya, sa tuwing tayo mas kakapit sa Kanya, sa tuwing tayo mas magninilay ng salita Niya, sa tuwing tayo masasampalataya sa Kanya. Yun ang mas nakapagpapalalim ng ating relasyon sa Kanya. Sapagkat more than any blessing, tandaan po natin, ang tayo mapalapit sa Panginoon, yun ang the most important blessing. At yun din ang magiging lakas natin sa anumang problema, yung mas makilala natin ang Panginoon. Yung mas maging totoo sa atin, makapangyarihan siyang talaga, mapagmahal siyang talaga, marunong siyang talaga. Sapagkat kapag yun ay na-realize natin, mas naging totoo sa atin, ay mawawala na ng lugar talaga ang takot sa puso natin. Kaya nga sabi niya, "Ako ito." Nagpapakilala mo na siya. Kasi kung makikilala talaga natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal, makikilala natin, mapagmahal siya, marunong siya, mabait siya, hindi niya ako pababayaan. Hindi na tayo kakabahan, ano man ang problema na ating maranasan. Kabahan man tayo, hindi tayo matatalo ng kaba kapag mas nakilala natin kung sino siyang talaga. And there's no better way of realizing that than in the storms of our life. Sa gayon, yung ating mga mahirap na sitwasyon ang siyang magiging daan upang mas makilala natin ang ating Panginoon. Yung ating mga mahirap
sitwasyon ang magiging place of revelation, lugar ng pagpapakilala ng Panginoon, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagmamahal, ng kanyang karunungan. Basta't kapag nakakaranas tayo ng problema, wag lang nating maging dasal lang, Lord, alisin mo na agad yung problema ko. Ang maging dasal din natin, Lord, samahan mo ko sa problema ko. Let me love you more. Let me know you more sa sitwasyon kong ito. Don't worry. Hindi naman po ibig sabihin nun ay, Lord, patagalin mo pa itong problema ko. Nag-e-enjoy. Hindi. Kasi in the first place, alam naman ng Panginoon na ayaw natin yung problema natin eh. Alam naman ng Panginoon na gusto nating maalis agad yung problema natin. It's just our way of telling Jesus, telling God, higit pa sa pagwala o pagkaalis ng problema ko, mas mahalaga na maranasan, mas makilala, mas maging close ako sa iyo. Mas kumapit ako sa iyo, O Panginoon ko. Now, sa palagay mo, hindi niya tayo tutulungan pag ganon? In the first place, alam niya na humihingi tayo sa kanya ng solusyon. Isa pa, and more than this, hindi kaya tayo tulungan ng Panginoon kapag inuuna natin siya kaysa sa solusyon sa ating mga problema. Siya mismo ang nagsabi, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything, all things, will be added to you. Now, notice that wala naman kahit isa sa mga alagad na humingi ng tulong kay Jesus, di ba? In fact, if I'm not mistaken, sa kahit anong accounts ng paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig habang binabayo ng malalakas na hangin at alon ang bangka na sinasakay ng mga disipulo, wala akong naalala na humingi ng tulong kay Jesus. I mean, habang hindi nila siya kasama sa bangka, walang sumigaw na, Jesus, nasaan ka ba? Walang ganun eh. They just suddenly noticed Jesus walking on the water, accompanying them in the storm. So, this basically means na hindi pa tayo humihingi ng tulong sa Panginoon. Nandiyan na siya. Nandiyan na siya. Sapagkat hindi naman niya talaga tayo pababayaan, lalong-lalo na kapag tayo naharap sa matinding problema. Kailangan lamang natin sampalatayanan ito talaga. So, walang sino man ang pupwedeng makapagsabi na wala siyang pakialam, nandudoon siya. Hindi lang tayo nagiging sensitibo sa kanyang presensya. Bakit? Sapagkat mas pinangingibabawan tayo ng lungkot at takot natin. No wonder, ano ang sabi ng huwag kayong matakot. Nandito ako ito. Kasi kapag tayo mas natatakot, mas nalulungkot, mas pinangingibabaw natin sa ating buhay, ang takot natin, ang lungkot natin. Kahit nandoon ang Panginoon, mahirapan tayong paniwalaan na nandoon siya. Kaya sana wag tayong matakot, tayong malungkot. Kasi kasama naman talaga natin si Lord. It's just that may iba siyang dahilan kapag hindi muna niya inaalis yung mga problema na ating naranasan. Siguradong yung dahilan na yun, maganda yun. Lalo pat kung ang magiging resulta nito ay ang mas mapalapit tayo sa Panginoon. Ay, ang dami ko nang na-encounter, nakilala na ang naging dasal lagi ay syempre gumaling sila sa sakit nila. Pero later on, hindi na naging mahalaga sa kanila, gumaling man sila o hindi sa sakit nila. Basta ang mahalaga sa kanila ay yung naging malapit na talaga sila sa Panginoon na araw-araw mayat mayay tinatawagan nila. Kumbaga, yung focus ng kanilang panalangin unti-unti nalihis na mula sa hinihiling nilang kagalingan patungo kay Kristo. Gumaling man sila o hindi. Yun ang naging resulta ng lagi nilang pagdarasal, lagi nilang pag-isimba, lagi nilang pagtawag sa Kanya. At yun ay dulot ng medyo mahabang pagharap sa problema. So, kapag tayo nagkakaproblema, sige, idasal natin na magkasolusyon agad. Pero kapag nararamdaman natin na inaalaw ng Panginoon na magtagal pa, i-level up natin yung dasal natin. Lord, samahan mo ako sa problemang ito. Totally, gusto mo na ito'y buhatin ko ang krus na ito. Tulungan mo ako sa pagbubuhat nito. Yun. Upang ito'y maging daan para mas maging close pa tayo. Para mas makilala kita. Para mas makalapit ako sa iyo. Yun. Sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos at may ginagawa siya. Kahit na nandyan pa ang problema, may ginagawa siya. Kung ako'y magtatapat, magtitiwala ako sa dakilang layunin niya. Sa Kanya'y maglilingkod, siya ang mas nakakaalam, hindi ako. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pwedeng sa Kanyang paraan. Pwedeng sa Kanyang kapanahunan. Hindi ko siya pangunan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Kumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po ako sa mga problema ko. Hindi man po ito agad magkaroon ng solusyon. Hindi pa man ako agad makaahon. Tulungan mo ko, Panginoon. Maramdaman ko nawa ang presensya mo. Malaman ko kung ano gusto mong ituro sa akin. Kung ano gusto mong ipaunawa sa akin at sa mga tao sa buhay ko. Tulungan mo ko na huwag mainip sa pag-solve ng problemang kinakaharap ko. Tulungan mo akong makakita, makaramdam, makaranas ng biyaya kahit sa gitna ng mga problema na aking dinadala. Makapangyarihan ka, marunong ka, mabait ka. Hallelujah! Paniniwalaan ko yun. Hallelujah! Panghahawakan ko yun. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya papapayaang maghirap. Wala siyang magandang binabalak. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hallelujah! Yan ang pakaisipin mo. Yan ang panghawakan mo. Nang hindi ka mainip sa mga problemang kinakaharap mo. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Na kapag naranasan mo, sabihin mo, sulit. Yun nga daw ang magiging pakiramdam natin sa langit. Sulit lahat ng pinagdaanan. Sulit lahat ng tiniis natin. Sulit lahat ng hirap na naranasan natin. Doon lamang magkakaroon ng kulay ang lahat. Doon lamang natin ma-appreciate ang lahat. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparang sa unang-unang ngayon, magpakailanman, sa walang hanggan. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.